kasi talagang ang kailangan dito ay talagang sipag at tiyaga. Ako si Loreto Rebeliosa, ang mamang sorbitero ng Barangay Libtangin, Gasan, Marinduque. Inaanyayahan ko kayong panuorin ang kwento ng aking buhay dito sa Ang Realidad. Sumasalamin sa totoong kwento ng buhay. DJAR, realidad. Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw mga karealidad. Ito na naman po ang inyong abang lingkod sa ating programa kung saan ay nagbabahagi tayo ng matotoong kwento ng buhay. Ang mga kwento na sumasalamin sa totoong buhay ng ating mga kababayan dito sa ating lalawigan. At ito po ang programang Ang Realidad sa ating episode na pinamagatang Mamang Sorbetero. Samahan niyo po muli ako. Doon po ay makakasama natin pwede na bang ikaw magpakilala? Si Loreto Rebeliosa, Ayan. Barangay Libtangin, Gasan, Marinduque. Loreto Rebeliosa, ang mamang sorbetero ng Barangay Libtangin, Gasan, Marinduque. Okay. Magandang araw sa iyo, Ka Loreto. Magandang araw naman. Oo. Ka Loreto, dahil si Tatay Loreto, ang mamang sorbetero ng Libtangin, Gasan, ay tubong Santa Cruz, Marinduque. Ayan. Kaya siguro ang itatawag ko na lang sa ating kaibigan at sa ating idolo sa pagiging sorbetero ay Loreto. Ka Loreto. Ayan. So, ngayong araw pong ito ay ating alamin ang mga kwento sa likod ng masarap na ice cream na siguro lahat ng mga taga-particular sa Gasan ay natikman na ang ice cream ni Ka Loreto. At lalo na yung mga estudyante, ay talagang hindi makakalagpas na matikman ang masarap na ice cream ni Ka Loreto, ang mamang sorbetero ng Barangay Libtangin. Ka Loreto, siguro tanungin muna natin para sa mga kababayan natin na hindi nakakakilala sa iyo, sino ba si Ka Loreto Rebeliosa? Ako ay taga rito sa Barangay Libtangin, Gasan, Marinduque. Pag kayo order, pumunta lang kayo dito sa Gasan, Barangay Purok 4, Barangay Libtangin, Gasan, Marinduque. At si Ka Loreto ay isa po sa pinakamatagal, tama ba ako, na sorbetero dito sa... Matagal na. So siguro yun natin simulan, ano ba ang kwento ng buhay ni Ka Loreto bago siya naging sorbetero dito sa Gasan. Sapagkat alam naman natin na pag sinabing sorbetes, lahat, kahit matanda, kahit bata, ay talagang tumatangkilik dito. So, paano ba nagsimula at ano ba yung buhay ni Ka Loreto bago ka maging sorbetero? Saan ka nagmula? Paano ka napasok sa ganitong uri ng hanap buhay, ang paggawa at pagtitinda ng sorbetes? Simula nung ako ay bata pa, ako'y nasa Barangay Masalukot, Santa Cruz, Marinduque. Wala kaming ibang ginawa kung hindi mag-arado, maghayop. Tapos dumating ang bagyo, marami ang nasira, may namatay na hayop, nasira ang bahay namin. Tapos parang nawawala na kami sa regulation ng aming buhay. So ibig sabihin typical na kayo ay magsasaka? Magsasaka talaga. Oo, ang iyong mga magulang ay magulang namin at saka pati ako. Nung ako ay medyo malaki-laki na, nakakaya. Siguro mga 14 years na ako. Ako ay nagkunan nitong ice cream. Dati ako'y kinuha ng pinsang ko ni Kuya Greg Condiveda diyan sa Barangay Diliga, San Marinduque. Kami ang aming kuwan dyan ay porsentuhan muna, 10%. Tapos, matagal-tagal na, tinasa na uli ng porsyento, 20% na ulit. Tapos, yung 20% kanino yun napupunta? Sa amin, yung 20%, halimbawa, sa 100 piso, may 20 kami.
Dati 10% kami, 10 lang. So 80% doon sa may-ari nung Oo. nitong makinarya, nung namuhunan, kayo nagatinda ay 20%. 20%. Ayan. So, nagsimula ka, anong taon ka nagsimula na maging sorbetero? Dahil sabi mo nga, ipinanganak ka talagang pag-asaka yung inyong ikinabubuhay. Mga anong taon ka noong ikaw ay magsimula na mamasukan sa iyong pinsanin dito sa Gasan? Matagal na, hindi ko maintindihan kasi matagal na. Parang limot ko na yung taong yun kasi parang... Pero mga ilang taon ka noon? Siguro mga 15. 15 years old. So, di ba pagka mga 15 years old, typically, na yung po mga ganoong edad ay nag-aaral? Hindi na ako nakatapos, graduate lang ako ng grade 6. Tapos, dito na nga ang pinasok ko ito nung ako ay makagraduate na ng grade 6. Ito na aking pinagkabuhay sa aming pamilya, sa aking mga anak, sa aking asawa, tapos sa aking mga magulang yung buhay pa. So, ibig sabihin, ikaw ay maagang pumasok sa paghahanap buhay? Oo. Anong dahilan? Kasi karamihan, alam naman natin, karamihan ng mga kabataan ay talagang pag-aaral sa mga edad na yan hanggang 20 anyos ay talagang pag-aaral. So, bakit pinasok mo kaagad sa murang edad? Pagka-graduate mo ng grade 6, ay pumasok ka na kaagad sa paghahanap buhay? Oo, totoo yun. Wala na akong ibang magawa kung hindi ang kaya ko lang hanap buhay itong ice cream. Then, mula noon hanggang ngayon, ice cream pa rin ako. Ano ang nagtulak sa iyo? Yung bang kahirapan ang nagtulak sa iyo para hindi ka na mag-aral at pasukin yung paghahanap buhay sa ice creaman? Dalan ang lahat. Gawa ng paghihirap, mahirap ang buhay. Hindi kaya ang pag-aralin ko ang aking sarili noon at walang magulang ako ay lalong-lalo na't namatay na sila. Ito na lang ang pinagtuunan ko ng pansin, paghahanap buhay ko ng ice cream. Ilang taon ka nang mamatay ang iyong mga magulang? Mga 20 ako. 20. Ilang kayo magkakapatid? 6. 6. Ikaw ay pang ilan? Ako ay pang 3. Ikaw ang pangatlo. So talagang typically dahil magayain nyo abang lingkod, laki din sa kahirapan lalo na yung mga panganay hanggang sa mga sumunod ay talagang mahirap, katuwang na magulang paghahanap buhay. So nung pasukin mo itong pag-ice cream, ano ang yung nasa isip o pangarap mo? Dahil sabi nga natin hindi rin basta-basta yung paghahanap, lalo't although ikaw ay laki din sa paghahanap buhay sa bukid, papaano, hindi ka ba nahirapan na mula sa bukid pumasok ka sa ganitong hanap buhay na pagtitinda ng ice cream? Hindi naman ako nahihirapan dito sa pagtitinda. Dahil lang kasi walang ibang hanap buhay ako kung hindi ito. Dito madali kang kumita, tuminda ka lang sa umaga hanggang hapon. Pira na sa hapon. Tapos kung nakakapagbigay ako sa mga anak ko at saka nakapagpaaral ako sa mga anak ko, maraming napag-aral ko na sila. Yung iba mag-graduate na. Yung isa nasa ibang bansa, sa Taiwan. Tapos yung mga kapatid pa niya nagka-college, teacher. Tapos yung isa ay tourism sa Santa Cruz. Tapos yung isa grade 7. Yung kabunsuhan mo na yun. So pag-usapan natin kasi sabi mo nga nagsimula ka sa pagtitinda ng ice cream sa iyong kabataan. At nabanggit mo rin kanina na ito na rin yung ibinubuhay mo sa iyong pamilya at naipagpaaral sa iyong mga anak. Siguro pag-usapan natin bago natin puntahan yung pinaka-climax ng istorya ng iyong buhay at kung paano bumuhay at hindi masabihin natin na mayaman na kayo nakatulong para umangat-angat yung buhay ninyo. So mula sa pagsisimula mo sa edad na 15, nagtinda ka ng ice cream, namasukan ka sa iyong pinsanin. Ano pa yung naging hanap buhay mo bago mo ipinagpatuloy at bago ka nagpamilya? Meron ka ba bang ibang experience na hanap buhay bago mo talaga kinarir ng husto itong ngayon ay paggawaan at pagtitinda ng ice cream?
Dati, ako nagkakontraksyon. Nakasama ako nagiging labor nila. Tapos, nagbubuhat ako ng semento or buhangin. Marami sila. Saan lugar yan? Saan lugar yan? Dito sa Malabon. Oh, ibig sabihin, nag-Maynila ka din. Nag-Manila din ako. Oo. Diyan sa JMA 7. Diyan ako nagkakuan sa Annex. Diyan sa Manila. Sa Cubao. So, talagang pumasok ka din sa iba pang mabibigat na trabaho. Oo, maraming trabaho. Kontraksyon kay Martaon. Sa Lucena yan. Oo. Sa Lucena. Sa Red B. pamilya ni EDG. Ano? Oo, Tama. yan. mismo. At Santa Cruz din ang may-ari niya. Oo, taga Santa Cruz din. Mhm. Ako, siguro, mga 2 taon dyan, 2 taon lang. Umalis na rin ako. Hindi ko kaya ng katawan. Mahirap. Maraming binubuhat. Semento. Parang kahoy. Marami. Lahat ng construction materials. Buwat hinanti kasi ako nun eh. Wala nang iba kung hindi yun ang aking kuwan. Umalis na rin ako. So, isang bagay ang parang nare-realize natin dito. Although, sabi mo nga ikaw ay napasok sa mabigat na trabaho dahil ng kahirapan ng mga magulang, hindi ka na nakapag-aral. Pero, ano yung realization? Talagang mahalaga ba para sa iyo yung nakapag-aral para hindi ganun kabigat ang hanap buhay? Sa akin, maganda ang may pinag-aralan. Kasi kung ako'y mag-aaral, wala magbibigay sa akin. Sino magbibigay nung ako ay mag-aaral pa? Wala akong baon. Wala akong kainin nun. Talagang mahalaga ang pag-aaral kasi sa naranasan mo sa buhay, mabigat ang pinagdadaanan pag ikaw ay hindi nakapag-aral. So, ngayon, balikan natin mga sabi mo nga ay ikaw ay may pamilya na ngayon, ito ang bumubuhay. Ilang taon ka nang ikaw ay magkapamilya? Ako, 21. 21. At taga saan ang iyong naging may bahay? Taga Mugpog. Oo. From Santa Cruz, ang iyong pangasawa ay taga Mugpog. Saan kayo nagkakilala? Doon sa amin din, sa Barangay Masalukot. Pumunta siya diyan. Tapos siya ay nakilala ko. Umabay ako sa kasal. Doon ko nakita yan. Ay, hindi ibig sabihin nung makita mo, talagang tinutukan mo. Anong nakita mo at parang nung makita mo siya ay talagang parang ikaw ay umibig na sa kanya? Oo, na-inlove talaga ako. Oo. At ilang taon na si Mrs.? Ngayon yan ay 46. 46, so bata pa. Oo. So, ikaw ay 21, ilang taon siya? Siya nakuha ko mga 14. 14? Ayan, batang-bata. Bata. Ang mga ilang taon na. Sa bagay, nung panahon na yun, ang mga ilang taon ba gayon na yung pagkakakilala mo sa kanya at kayo naging mag-asawa? Ay, matagal ng panahon, ang taon yun. Ang panganay mo ilang taon na? Para ma-compute natin. 30. 30. So, 30 years ago. So, i-compute natin kung 30 years ago, ngayon ay 2004, 1993. Sa bagay ng mga panahon ng 1993, hindi pa ganoon kahigpit ang batas na yung mga minor talagang So, 14 years old. Ikaw ay 21. Hindi ba medyo mahirap? Yung batang-bata ang yung naging may bahay. Parang nare-realize ko doon sa mga taga-panood natin ng mga karilidad. Ang aking mother ng mapangasawa ng father ko, the same, 14 years old, going to 15. Kaya nga, ang kwento ng mother ko at ng father ko, ang father ko parang 9 years din ang gap sa mother ko. Hindi pa doon nakakasundo o nakakatapos sa paglalaro. Nagpamilya na. So hindi ka man nahirapan na mag-adjust? Ikaw ay 21, nasa tamang edad ka na, tapos si misis mo ay 14. Mahirap na masaya. Oo. Pero kaya ko naman. Kaya na. Mula nung nahawakan ko ito. So, 14 years, paano kayo nagsimula ng buhay may pamilya?
sabi mo nga, ikaw, kahit pa sabihin na ikaw ay nasa tamang edad, pero ang daming, kumbaga, ang kahirapan talaga ang pinagdaanan mo. Oo. Tapos sa pasok ko sa buhay ng pamilya, tapos batang-bata pa si misis mo. Ano yung mga challenge o kumbaga, paano mo hinarap ang panibagong yugto ng iyong buhay, ang buhay pagpapamilya? Ay, pwede. Mahirap na masaya, na malungkot minsan. Unahin natin sa masaya. Masaya. Bakit masaya? Masaya. Kasi gawa ng dahilan ng gawa ng pag ako'y may hanap buhay, kaya ko naman silang bigyan ng pagkain. Masaya dahil kasama mo yung mahal mo. Mahal na mahal ko Yun. yan. Kaya, Yun! At ano naman yung sabi mo nga ay mahirap? mahirap. Pag nagabagyo, Oo. maulan, napakahirap. Hindi mabibili ang ice cream pag nag-aulan. So dahil yan ang hanap buhay na talagang mahirap dahil nga pagka wala kang ipoprovide sa iyong pamilya ay talagang mahirap. Mahirap. Ano naman yung malungkot? Malungkot. Lalo pag yung halimbawa, wala akong puhunan, Oo. napakahirap talaga kung saan ako makuha ng puhunan. Oo. Hindi ko maintindihan kung wala talaga inaisip ko. Minsan ako nakakautang naman sa mga kapatid ko. Yun, ako binibigyan. So, paano nagsimula? No? Sabi mo nga, nagsimula ka na ikaw ay nangangamuhan sa pinsanin mo. Oo. So, saan ka kumuha ng puhunan para ikaw makapagsarili? Ako'y nakapagsimula nitong ice cream ito. Ako'y binigyan ng aking panganay ng pambili nito sa Lucena. Ngayon, binigyan ako ng 20,000. Binili ko ito. Ang bili ko nito ay 14. Tapos, dinala ko na dito sa Marinduque. Doon ako nagsimula ng aking sarili na ito. Ilang taon ka na nangangamuhan sa iba? Na, kumbaga, nakikitinda ka lamang? Matagal, siguro. Basta mahigit na 10. 10 taon. 10 taon. Na ikaw ay nangangamuhan bago pa nagkaroon ng amo. So typically yung ang tawag natin dito sa sorbetes na ito ay ang tawag na marami nito ay sa English ay ice cream. Hindi, may tawag sila dito ay teka, isipin natin dirty ice cream. Dirty ice cream. Ang tawag dito ng iba ay dirty ice cream. Hindi naman ibig sabihin ay madumi. Ayun nga baga, bakit tinawag po itong dirty ice cream? So, manonood natin, paki-comment po, bakit ang tawag sa sorbetes, typical na sorbetes ng mga Filipino ay dirty ice cream? At sino ba ang tumawag niyan? Yun yung ating tanong. So, ayan, magkano ba yung isang, kasi ito, stainless ba ito? Stainless na stainless yan. Stainless, oo. At magkano yung, kasi ito, bahayan lang ito. Bahayan lang Bahayan to. lang. Ito ang nasa loob niya, itong tubo. Tama ba? Tubo ang tawag natin dito. Isang, pag halimbawa ito, orderan niya ari naman. Ilang tubo ang laman nito? 2. 2 tubo. Ari isa lang. Ito isang tubo. Isa lang. So, para doon sa mga nanonood natin, typically na basta lang kasi kita nakakakain, pero paano ba ito inaproseso, ano ba yung nasa loob nito? So, sa loob po nito ay meron, ang tawag ninyo ay tubo. Tubo. Stainless din yun. Stainless. So, tapos sa tubo, ano ang nasa, ba't ito'y nabubuo at nagiging ice cream? Yan ay, ang simula niyan, sa may asin niya at hilo. Yan ang nagluluto dyan ay yung asin, yung ang nagpapatigas. Yung asin, tapos yung hilo ang nagbibigay lamig. So, yun yung nasa paligid ng tubo. Yes, oo. Pero ano yung ingredients, typical na ingredients para mag-produce tayo ng isang masarap na ice cream? Sa flavor? Sa flavor? Kung ano man ang gusto mong i-flavor, pwedeng mangga, ube, o melon. Yun yung mga flavor. Pero yung mga sangkap, anong mga sangkap? Maraming sangkap yan. Tulad ng kasaba, clim, Alaskang original. So, mayroon pang original na Alaska. Pag sinabing Alaskang original, yun yung nasa lata? Lata. Yun yung matamis o yung malapot? Yung isa malapot. Tapos yung isa, yung pula na Alaska, yun ang original do. Tapos yung dilaw na Alaska,
yun ang original din doon. Mm. I-mix mo, pag-mix, sasahalo mo yun. Mm. Tapos, lalagyan mo ng cream. Ang bibilhin mong cream ay yung first class, huwag yung ordinary, kasi para madali siyang umalsa. Tumaas ng tumaas. Ganun. Pag, Yung iba, sabi nila, nilalagyan ng gata. Meron ba ganun? meron, huwag mo lang damihan. Kaunting-kaunti lang. Kung Anong purpose naman at nilalagyan ng iba ng Ay, para- coco milk? Oo, ganun yun. Para maiyan ay makasama sa pag-alsa at sumarap ang yung timpla. Yan ay kailangan. Kaya lang, huwag mong dadamihan ng kaunti lang. Kung ano yung, halimbawa, ang pitsil may ganyang kataas, siguro mga ganun lang. So mayroong measure din, may sukat. May sukat yun. Mm-mm. Para malalaman mo naman, pag ginuto na, pag halong-halo na siya, doon mo malaman kung paano masarap kung anong halimbawa. Yung coco milk ay fresh. Fresh yun. Fresh. Fresh. So, pag sinabing luto na yung ice cream, ang ibig sabihin ay siya ay mix na at siya ay umalsa na. Yan, hindi po yung typical na nilulutong inaapo yan, ha. Hindi. Ang lumuluto po dito ay yung lamig ng yelo at nung asin. Asin. Hindi po inihahalo ang asin, ha. Nasa labas lang. Baka akala ninyo na sa loob yung yelo at saka asin. Nasa labas po yun ng tubo. Tama ba tayo doon? Tama. Oo, nasa labas. Tama. At yun ay para tumigas ay, Ganun. ano hinahalo? Hinahalo. Dire-diretso paghalo. No, sa kuryente, sa makina, mixer. Na mix. Pero, sabi ng iba, mano-mano ang ginagawa. Ng Pwede. Pag walang kuryente, pwedeng mano-mano. Ano ang ginagamit doon? Yung kahoy na malinis, tapos yung Parang sagwan? Parang ganun? hindi. Yung parang tawagin doon ay balibol. Oo. Yun ay tanso na pinaiikutan ng puro tanso yun, yung gilidan, tapos yun ay hahaluin mo ng hahaluin pag ganun, magkabila, dalawang tubo yan eh. Parang ginaganon. Oo, magkabila, yan, kaliwa, kanan, ganun. Pag yun ay umalsa na, at matigas na hindi mo na kayang haluin, yun ang ibig sabihin, luto na siya. Na-mix na. Doon mo tatahuban siya ngayon ng yelo at asin. I-mix mo yung asin sa yelo, tapos ilalagay mo sa tabihan ganito. Sa ganito. So, ibig sabihin, sa labas ng tubo, lalagay mo na yung lahat ng samya, tapos hahaluin mo habang sa labas ng tubo yung nakalagay yung yelo at asin. Yelo. Ano ba yun? Mayroon bang measure paano yung bang yelo, asin, yelo, ganun ba yung pagkakalagay niyan? Hindi. Mix mo yung asin Sa yelo. sa yelo. Halimbawa, 5 yelo, tinagtad mo, o dinurog mo, lalagay mo naman ng kalahating kilong asin. Imimix mo yun, tapos ilalagay mo na dito sa tabihan. Yan ang purpose niyan. Tapos, pag bababa siya at may outlet naman yan, Oo. iniutoy-utoy na natutunaw yung yelo at asin, Dadagdag ka na. dadagdag na naman ulit. Hanggang sa pag dumating lang mga 15 minutes, ahalongkayin mo yan para yung malambot, ihahalo mo sa matigas. So, ang una kasing natigas doon sa ice cream, yung gilid. Yung tabihan. Tapos kaya hinahalo ng hinahalo. Hanggang sa ma-mix na Ma-mix. lahat ay matigas na. Matigas na. Ayun. Yan ang luto niyan. So, hindi pala basta-basta mga karilidad yung paggawa talaga ng ice cream. Mahirap. Oo. Doon pala sa pag-mix ng mga samya o mga ingredients, mga ilang oras na preparation ninyo? 2 oras. 2 oras. Tapos yung paghalo. 3 oras. Yung paghalo nung sa... O hahaluin mo na sa loob. Yung pan. Madali lang yan. Tumigas. Siguro mga 1 oras lang. So, it means mga ilang oras kabuuan bago maging finished product? 4 na oras. So, talagang medyo mabigat-bigat din pala Mabigat ito. talaga. Kung... Oo. At sa kasalukuyan, may nakakaubos ka ng ilang tubo pag ikaw ay naggumagawa at tinitinda. Pag mainit, malakas. Nakakaubos ako. Pag naman yung medyo nag-aulan o nag-bagyo, nag-2 araw siya. 2 araw. 2 araw. So, doon sa 2 araw na yun, paano halimbawa may tira? Anong ginagawa? Ay, lalagyan ng asin at yelo sa tabihan asin. ulit para hindi masira siya. So, yun yung... Yun ang magluluto nun eh. Ilalagyan mo sa hapon. Para manatili siyang matigas at kumbaga yung dating ano niya physical na ano niya anyo doon sa
tubo ay ganun pa rin. Yun. Dadagdag ka lang. Parang Dadagdag. freezer pala ito, Ganon. manual na freezer. Ganon. Oo. Yan So, pag hindi mo inalsan ng ngilot asin at meron pang laman yan, hindi masisira yan. Walang sira yan. una, sabi mo nga 10 years ka na nangangamuhan Mm-mm. na ilang percent? 20%. Mm-mm. Paano mo ilan ba yung anak mo? Bali, 6. 6. Paano mo napagkasya yung 20% doon sa nung ikay na nga mo wala ka pang sarili? Paano mo napagkakasya yung 20%? At magkano ba ang halimbawa isang ganito na 2 tubo, magkano ang nakakabahagi mo? Magkano ang nakakabahagi mo? Konti lang. Porsyentuhan. Porsintuhan lang kasi. Dahil ang isang tubo magkano ang benta kabuuan? Ang isang ganito, Yung isang butas. hindi, yung 'di ba dalawa ang Oo, Pag naubos Pag yan, naubos mo magkano ang kabuuan na nabebenta? 6,000 yan. 6,000. Mm-mm. So kung may 20% ka doon sa 6,000, magkano yung 20%? So 1,200. Mm-mm. So malaki-laki din, kung mauubos. Kung maubos. Oo. Ay, medyo pag Ay, sabi mo nakaulan. nga medyo pag minsan ay nagdadalawang araw, Oo. so 600 daily. Oo. Parang ganun na. Ganon. Basta, Pero kasya ba? Kasi sabi mo nga ay 6 ang iyong anak. Medyo alam naman natin na pagka ganun karami na din ay malaki-laking gastos. Paano mo na pagkakasya? ayun, pagkakasya naman, kasi yung mga anak ko naman, medyo konting katipiran din. Ganun dala ng pag-aaral, hindi naman pipiding papasok lang ng papasok, kailangan may budget din Sa sila. bagay, noong mga panahon na yun, hindi pa naman ganun kalaki ang gastos gaya sa panahon Hindi ngayon. ngayon, malaki Na pa. ngayon parang yung 500 mo hindi kakasya sa isang araw. Hindi. Oo, lalo na kung medyo malaki-laki din ang iyong pamilya. Mm-mm. Pero sabi nga natin ewan ba, tayong mga Pilipino, adjustable daw naman tayo. Sabi pag malaki kasya, pag maliit kasya pa rin. Kasya rin. Depende sa nagbabudget. Oo, Oo. depende. So, nung ikaw ay paano nakatulong ngayon? Siyempre, sabi mo nga 6 yung mga anak nagsisipag-aral, may nakapagtapos ka na. Paano nakatulong sa inyo itong pag-ice cream? Malaki. Pagpapaaral ng mga anak mo? Malaki na itulong ito. Mm-mm. Lalo pag may umu-order. Mm-mm. Halimbawa, hindi ka na magtitinda at order kasi, lalo pag mga birthdayhan, binyagan o kasalan, may na-order dito niya, marami. Yun, hindi ka na maglalako, i-deliver mo na lang sa umorder, yun. Tapos kinabukasan, kukunin mo na, halimbawa, ito, in-order ito. Kukunin mo, ahatid mo ngayong, halimbawa, alas 3 ng hapon, kukunin mo bukas yun. Ng mga bandang alas 9 at wala nang laman yun. Yan. Kung halimbawa naman din sa maliit na rin, ito ay 1.5 lang. So, kung ito, kung halimbawa ito orderan kasi, May ilang litro ang laman yan? yan, tatlong litro. Oo. At depende sa flavor din na gusto. Oo, kung tanungin mo yung ma-order, kung anong flavor, yun ang gawin mo. Halimbawa, gusto niya ay ubi. O sige, bibili ka ng ubi. Para yun ang mix mo doon sa ice cream. So, dito sa pag-ice cream, sabi mo nga, ang ganda ng kita dito kapag lalo na pag summer. Ano yung mga panahon na, based sa iyong experience, yung naging challenge sa iyo talagang, alam naman natin na, sabi mo nga, nakadepende sa panahon. Oo. Tama ba? Yung kita tama. dito. Dumating ba yung point na talagang halos hirap na hirap ka dahil naapektuhan ng panahon yung iyong pag-ibig? Oo, mahirap na mahirap. Pag yung ang panahon, lalong nagdaang bagyo, yung mga malakas, napakahirap ng mag-ice cream. Pag maulan at may bagyo pa, napakahirap. Hindi ako gumagawa pag bagyo, kasi masisira lang yun. Ihilo ka ng hilo, asin ka ng asin, mauubusan ka ng punan. At the same time, alam naman natin, pag ang isang lugar ay galing sa kalamidad, ang tao talaga nagtitipid din, hindi rin kumakain ng ice cream. So, paano mo, ikaw ba mayroong naranasan na talagang isang linggo hindi ka nakapagtinda? At paano mo nabuhay ang iyong pamilya? Ay, meron naman. Kung minsan ako, pag ako walang tinda at na wala nagabagyo, ginagawa ko, ako nag-i-scrap. Ako namimili ng, halimbawa, buti, bakal, lata. Yan ang aking inagabuhay sa aking mga pamilya, sa aking mga anak, asawa ko.
At ganoon din naman sila, yung tumutulong sila. Talagang tulong-tulong kayo. Tulong-tulong. Oo. Hindi At hanggang ngayon ay hanggang tulong-tulong ngayon pa rin. Ayan. Sige, ikwento nga natin. Ano, sabi mo nga, napakaganda ng naidulot sa inyo ng pag-ice cream. So, ano na yung naging produkto? Sino-sino na napagtapos mo? At hanggang ngayon ay pinag-aaral mo? Ngayon, ay yung aking anak na ikalawa nasa Taiwan. Yung isa ko ay nasa Bicol, teacher. Tapos yung panganay yun, yung teacher. Tapos yung si Lovely, nasa Buwak. Tapos si Ethel. Ito yung nag-teacher din. Oo, yung teacher yun. Yung isa, nasa Buwak. Tapos yung isa, nasa Santa Cruz. Yun yung nag-tourism naman. Tourism yun. At meron ka pang high school. Oo, yung grade 7. And ilan ang anak mong lalaki at ilan ang babae? 2 lalaki. Tapos yung isang lalaki ko ay nasa Maynila. Doon, nagkukuhan din ng papuntang ibang bansa. Nag-a-apply na. Yan, balikan natin. Sabi mo nga kanina, ay kung papasok ka sa larangan ganito, dapat ihanda mo sarili mo. And kung ikaw naman ay papasok sa buhay ng iyong pamilya, paano naman? Kasi sabi mo nga, sa naibahagi mo, bata ka pa rin nagpamilya, anim yung naging anak mo, bata pa si misis mo. Ano yung maibabahagi mo na inspiration na mensahe doon sa mga kababayan natin? Kumbaga, based sa experience mo, na ngayon, mula doon sa mahirap na buhay, pamamasukan, eto, meron ka na isang maliit na negosyo at napagtapos mo na yung mga anak mo. Ano yung maibabahagi mo na parang maging inspirasyon din sa mga taga? Yung mga mahilig na magtinda or di kaya ay magsimula, ito ang gawin ninyo, ice cream. Lalo pag kayo marunong magluto nito at marunong kayo maghalo, pwede. Basta totoo lang na sipagan lang natin. Sipag. Number 1 ay sipag at tiyaga. Okay. Parang yung nakaraan nating guest doon sa ating program, sabi nga niya, ang puhunan din niya ay ST, sipag at tiyaga. Yes. Oo. Ba't nasabi mong kailangan mo yung sipag at tiyaga? Pag wala kang tiyaga, wala kang nilalagain. Kasi, Walang lalagay. oo. Pag dapat, sa madaling araw pa lang, dapat ikaw, 2:00 ng madaling araw, dapat ikaw ay nagasimula na niyan. Halimbawa, wala ka pang pressure, mabili ka pa ng yeldo sa may dapat bilhan. Kasi kapag nagsimula dito ng 5:00, ang labas mo na noon ay mga launa na ng hapon. Matagal kasi itong gawin, itinasa 4 na oras, tapos apatigasin mo pang todo yun. Tapos lahat, magawa ka pa dito sa bahay ng halimbawa, maligo ka pa, lahat-lahat ng kuwan. Kailangan talagang sipag. Talagang sipag na may kasamang Tiyaga. pagiging maagap at pagiging matyaga. Dahil parang descending pala ito ng mga nagpapanadirya, no? Oh, na talagang madaling araw, gising na. At talagang tumatrabaho na. Pag kita matyaga nito, ay huwag ka na maghahanap buhay ng ganito. Kasi talagang, ang kailangan dito ay talagang sipag at tiyaga. Talagang yun ang number 1. Number 1 yan. Oo. At ito yung nakatulong kung paano mo na kahit na paano naiangat o naiahon yung pamilya mo sa mahirap na buhay. Oo. At hanggang sa ngayon ay nagpapaaral ka pa rin at ito pa rin yung yan pa rin ang ginagamit ng pagpaaral sa kanila. at katuwang din yung anak mo Mga na anak naghahanap. ko ay katuwang na din. Nagbibigay din sila sa akin ng pagpaaral. Minsan, pag naubusan ako ng puhunan, binibigyan nila ako. Ganon. Tulong-tulong. At hanggang ngayon ay nandun pa rin yung sipag at tiyaga na yan. Yan. Wag nawawala sa tao yan, sipag at tiyaga. Kailangan ng tao, yung tao yan, ang pagsisipag at saka tiyaga. Ano yung panahon na nakaranas ka rin ba nung ikaw ay nagkasakit? At ano yung mga number 1 na nagiging balakid sa buhay ng isang vendor at katulad mo na isang sorbetero? Tulad ng halimbawa may sakit ako, hindi ako makapagtinda. Kasi wala siya, akong maghahalo, ako magtitinda. Yung anak ko naman ay isa malayo naman, nasa Santa Cruz yun. Hindi man pipili ako yung magluluto tapos ako yung may sakit. Bawal yun. So talaga ang challenge din sa uri ng trabaho mo pag nagkasakit
Ayun ang mahirap. Bukod doon sa pangit na panahon Oo. na nagiging, kumbaga, hindrance doon sa pagtitinda mo, ay yung pag ikaw ay nagkasakit. Yun ang mahirap. nagiging talagang medyo mahirap. Mahirap. So, kaya doon sa mga tagapanood natin, hindi po biro, itong buhay ng isang mamang sorbetero. Mahirap ang O, bago ma-deliver sa atin, maipatikim sa atin yung masarap, malamig na sorbetes, sabi nga natin ay namuhunan din sila bukod sa pera, namuhunan sila ng trabaho, ng oras, at paghisipag at pagtsatsaga. Yan yung puhunan sa ganitong uri ng negosyo. And sa buhay naman ng ating guest ngayon ay talaga namang masasabi natin na nagbunga na at nagbubunga sa buhay nila. Ano yung mensahe mo sa iyong mga anak na ngayon ay katuwang mo na at nagbenepisyo sa ganitong uri ng inyong negosyong pampamilya? Ano yung gusto mong ibigay na mensahe sa kanila mula doon sa panganay mo hanggang sa mga anak mo na nagsisipag-aral ngayon? Ako'y nagpapasalamat sa mga anak ko, lalo na sa aking mga tumutulong. Yung mga anak ko nasa Bicol at nasa Taiwan. At nandun sa Maynila pa yung isa. Ayan, at tapos yung mga kapatid niya, inapagbigyan pa nila ng pangbaon o di kaya yung mga kung ano naman sa school, sila na nagbibigay. Yung akin naman, kami sa mag-asawa lang, ito na lang aming kwan. Nagkapagbigay pa rin ako ng mga baon sa kanila pag wala na sila. Yun. Kaya ang kailangan natin sa akin ay sipag at tiyaga. Kailangan ko yun. At ano naman ang mensahe mo doon sa mga anak mo na nagsisipag-aral pa? Ang sabi ko sa kanila, dapat kayo makatapos at para tayo ay makatulong, makapag-aral kayo at makapagtrabaho kayo. At dalangin ko sa Panginoon Diyos na sana ay makatapos kayo at makapagtrabaho kayo ng maayos. Yun ang aking gustong makakon sa kanila. Parang kami nga natin, bilang mga magulang, kaya ko magulang din ako. Ang pangarap ko sa anak ko, hindi na maranasan yung hirap na pinagdadaanan. Ganun. Dahil yung tatanong, ako din po ay laki sa hirap. Nagsimula din tayo sa bukid. Sabi ko, kaya yata ako hindi na tumaas hindi na ako lumaki. Dahil sa bata pa lang ako, lalo sa lugar namin, ay ang tubig, binabalagwit. Oo. Pinapasan. Talaga ang hirap ng buhay. Kaya ngayon na may mga anak na din ako at pinag-aaral ko, sabi ko, ayokong maranasan din yung naranasan ko. And siguro ikaw ganun din. Ganun ako. Kaya ganun na lamang mga anak, kung maririnig ba ninyo sa aming mga magulang, yung salitang mag-aral kayo na mag-aral na mag-aral. Dahil para hindi na nyo maranasan yung naranasan namin. Walang magulang na nag-interest na yung mga anak niya makita na naghahirap. And kahit pa siguro sabihin na, ay, nandiyan na naman si tatay, nagalitan niya na naman. O si nanay, yun po yung pangarap ng isang magulang at yun po ay isang kaligayahan po namin na yung mga anak namin ay maging matagumpay. Tama po ba? Oo. At ngayon naman, ano naman ang mensahe mo doon sa katuwang mo sa buhay? Sabi mo nga ay bukod sa yung mga anak, syempre sa likod niyan ay yung iyong mahal na may bahay. Ano naman ang mensahe mo sa kanya? Mahal na mahal ko yan dahil masipag siya, maganda. Tapos marami pa ang tanim yan. Oo. Yan, sa likod namin dito, kanyang tanim. May okra, gabi, may pitsay. Oo. Kanyang tanim lahat yan. Yang kung yan. Yan ay masipag. Malalhanin. At wala na akong ibang masasabi pa dyan sa kanya. Kaya naman siguro ikaw ay ganadong maghanap buhay, Talagang pagganaan dyan yung Kaya saludo tayo sa mga nanay ng tahanan na talagang full support, Alam niyo po kami mga tatay, kahit anong pagod, hindi lang kami nag-aimik, pero yung simpleng kita'y maalala ng ating may mga bahay, or pag-uwi natin, makumusta kita'y, parang yan ang lakas na ng ating katawan. Diba? Ewan ko lang, sabi mga tatay, baka hindi ganyan. Hindi lang kami mabokal. Tama ba? Tama. Hindi lang kita mabokal, pero ina-appreciate natin kung ano yung pag-aalala na ginagawa sa atin. Ay napakababaw lang ng kaligayahan ng isang ama. Ayan. At meron ka pa bang ibang mensahe na gustong ipaabot sa iyong mahal na may bahay? Maraming salamat yung asawa ko. Nandito lang yan. Hindi ko pinaalis. Kahit siya pumunta ng Maynila, ayoko. Basta
masasabi ko sa kanya, magkakasama tayo. Huwag tayo maghihiwalay Sa hirap at sa ginhawa. hirap at ginhawa. Oo. Tayong dalawa. Ayan. At ano naman ang mensahe mo sa ating mga tagapanood na napanood ngayon yung maikling kwento ng iyong buhay, kung paano nakatulong sa inyo yung pagiging sorbetero at paano nakatulong sa pamilya mo. Mula sa kahirapan, sabi mo nga, mula sa kabataan, naranasan ang kahirapan, hanggang ngayon ay narito ka para sa hanap buhay. Ano yung mensahe mo sa ating mga tagapanood? Sa mga nanonood, ako'y nagpapasalamat sa inyo. Sana yung hanap buhay natin, hanap buhay ko at hanap buhay ninyo ay wala akong basta't mahalaga ano man ang inyong hanap buhay dyan ay salamat. O samahan ng sipag at tiyaga. Oo, yun ang kailangan natin, yung sipag at tiyaga. Pag sinamahan natin ang tamad, walang mangyayari sa mundo. Puro katamaran ang mangyayari, wala kang akainin, wala kang gastusin, wala pa. Katamaran kasi. Ang sa akin, talaga basta't sipag at tiyaga. Kung ano man yung uri ng hanap buhay ninyo, yung kabutihan lang. samahan ng sipag at tiyaga. Yan ang huwag mawawala, yung sipag at tiyaga. At ano naman yung mensahe mo sa iyong mga regular na customer na nanonood ngayon? Yung Ay, mga customer tagatangkilik ko, mo. talaga, napakababait yan. Yung aking mga customer na yan, dyan sa Kawit, Bunganay, dito sa Kuatis, o hanggang Masiga, hanggang doon sa likod ng airport, dyan sa Kabugaw, maraming salamat. Yung mga marami kong suki dyan, sa Ilayang Bahi, yan, marami dyan. Mahal na mahal ko yung mga yan. Pag yan ay nangungutang, inapautang ko yan at tanungin ko lang na ilan na nga utangin mo. O yun, ganon. Nagabayad naman sila, palagi mabait. Kaya nga nabubuhay dahil may mga tagatangkilik. Yes. At doon sa mga gusto namang mag-order sa iyo, doon sa mga nakapanood ngayon na gustong matikman ang napakasarap na ice cream ni Rebeliosa Ice Cream, paano kayo makokontak? Mapunta lang kayo dito, magsabi lang kayo, nandito ang number namin. Ito ay 09 38 39 85 465. Ulitin daw natin. 09 38 39 85 465. Yan. So, sa mga gusto mag-order, magkano ang ating order ngayon para isang tubo? Pag isang tubo, mayroong makukuha dito sa lagayan ito ay 1.5. Yung isang butas na malaki na rin, 2,000. Pag isang ganito, na ilan tubo ang laman nito? Dalawang tubo. Magkano ang order sa inyo? Pag 2 tubo, sa 4,000. 4,000. 4,000. Oo. And depende doon sa gusto nilang flavor. Oo. Kayo lang tanongin ko kung anong gusto ninyong flavor at magsabi naman kayo sa akin at yun ang gagawin ko kung anong gusto ninyong flavor. So, ilang litro nga isang tubo natin para sa mga... Ito ay 3 galon. 3 galon. Galon ha, hindi litro. Oo, galon. Ang tawag doon ay galon. So, kung ito ay 2 tubo, hanggang ito ay 6 na galon. 6 na galon. At 4,000 pesos. O typically ha, sa mga tagapanood natin, lalo na kung may mga okasyon kayo, like birthday, ano ba mga okasyon na karamihan na nag-order sa iyo? Birthday yan. Minsan ay may mga Christmas party. May ganun, Christmas party. Oo. Reunion. Yun, marami yun. Marami. Yung mga suki ko dyan, umorder na kayo kaagad-agad. At yung mga gustong umorder pa, na wala kayong mahanapan ng ice cream, hanapin nyo si Loreto Rebeliosa. Yan, si Loreto Rebeliosa, ang kanyang Rebeliosa ice cream. Ayan. Sa Bunganay, ang pangalan ko dyan, Balasang. Ba't Balasang naman? Awan, sila na rin nagpangalan sa akin dyan. Ayan. Dito naman sa amin, Taso. Si Taso. Oo. Sa Santa Cruz naman, Lito. Oo. Sa parting bayan ng Gasan, ang tawag sa akin dyan ay si Pahid. Pahid at pinapahid. Ayan. Nako, iba't iba man ang tawag sa iyo. Pero isa lang ang tiyak natin sa ating mga tagapanood. Ang ice cream na ito ng ating panauhin na mamang sorbetero ay siyang nag-ahon sa kanilang buhay. Mula sa kanilang
sabi nga mahirap na buhay niya at ng kanyang mga anak ngayon ay nakakatulong pa rin sa kanila hanggang ngayon, ano? Nakakatulong sa kanila itong napakasarap na ice cream, ano, ng Rebelyosa. Ayan, at bilang pagkatapos, baka may gusto ka pang batiin, gusto mong i-shout out o pasalamatan? Ako nagpapasalamat sa mga customer ko, yung mga mababait at napakaganda at napakagwapo. Kayo kailangan namin umorder kayo pag birthdayan, magsabi lang kayo. Araw-araw halos naman ako nandiyan sa inyo. Magsabi lang kayo kung kailangan ninyo order. Ayan. Sa akin kayo kumuha. Ayan. At meron ka bang gustong i-shout out? Baka mga anak mo o kapatid mo gusto mong batiin, baka nanonood sila ngayon. Mga anak, kung kayo man yung nanonood, nandito si father ninyo. Nandito Artista na. Oo. Mga kapatid mo, baka gusto mong batiin. Oy, mga utol. Yan sa Lucena, sa Market View. Kumusta na kayo dyan? Mar, Kuya Manuel, Oyo, Ilin. Namatay na yung kapatid kong panganay. So, yun lang mga pamangkin mo, inabati mo din. Yung mga lahat ko, Ginny, ay kayong lahat ng magkapatid. At sa mga taga Masalukot din. Barangay Masalukot, dyan sa Santa Cruz. Inabati ko kayong lahat dyan. Si Kuya Nandi, mga pinsan ko dyan. Kuya Tito, sa Tambangan. Maraming salamat. At kayo hindi pa kita nagkakita-kita. Kayo magkita-kita kayo ngayong Pasko. Pumunta kayo dito sa akin. Ayan. Reunion tayo. Makakain kayo ng ice cream. Ice cream. Ice cream din na ngayon, atid mo. Ayan. At maraming salamat Loreto. Loreto. Ayan. Rebelyosa ng Rebelyosa Ice Cream. Ayan. At muli po tayo nagpapasalamat. Sana po nakapulot po tayo ng magagandang aral sa isang maikling kwento na naman ng buhay, totoong buhay ng ating mga kababayan na sumasalamin sa realidad ng buhay ng ating mga kababayan dito sa ating lalawigan ng Marinduque. At sana po sa ating mga kababayan na nanonood ay maibahagi din ninyo sa amin ang napakaganda at makabuluhan, punong-puno ng inspirasyon na buhay po ninyo. At sa lahat ng ating mga kababayan, sana po ay gayahin natin ang ating panauhin ngayon, si Loreto. Ang sabi nga niya, walang mahirap na buhay kung tayo may tinatawag na sipag at tiyaga. At ano pa natutunan natin? Mahalaga ang suporta ng pamilya. Ano po? Suporta mula sa asawa at sa mga anak. Dahil pag ito ang nasa atin, sa isang buong pamilya, walang bagay na mahirap, lahat ay ating kakayanin. At muli po, maraming salamat po sa isa na namang edisyon ng ating palatuntunan na pinamagatang Ang Mamang Sorbetero, ang kwento ng buhay ng ating kababayan dito sa ating lalawigan ng Marinduque. Sa mga kababayan po natin, manatili pong sumabaybay sa mga programa dito lamang sa DJAR Media Online at sa Marinduque News Network. Ako po muli ang inyong karealidad, DJ Adrian Rosales, at ito po ang programang Ang Realidad, sumasalamin sa totoong kwento ng buhay. Isang ligtas na buhay sa ating lahat, isang mapayapa at masaganang buhay sa ating lahat. God bless us all. Thank you. Thank you. Ayos.